Since tapos na nga po ang mga games at mahigit 2 months pa bago magsimula ang regular season sa NBA mga idol, may mga players pa rin na wala pang team at masasabi mo na mga quality naman sila and talagang may maibibigay pa kung kukunin sila. Baka yung paborito mong team may butas pa sa kanilang roster na maaaring punan ng isa sa mga 5 players na ito. Rektahan na. Ang una natin ay itong si Evan Fournier. Hindi naman to ranking mga idol, so random lang din yung mga pinili ko. Fresh pa kasi itong si Fournier sa kanyang stint kasama ang France last weekend kung saan nakasungkit pa nga sila ng silver medal. Nag-average siya noon ng 9.8 points, 1.7 rebounds and 2.2 assists per game para sa Les Bleus. Siya pa rin ang isa sa mga main shooting guards ng team na ito kahit na medyo tumatanda na rin siya. Although, kaya pa nito feel ko 31 pa lang kasi to. 32 pag nagbukas na ang panibagong season. So, kayang-kaya pa talaga basta mabibigyan ng minuto. Baka nga nasa prime pa talaga to at least sa kanyang athletic body. Hindi lang talaga nabibigyan ng playing time. Sa nakaraang season naman, nag-average siya ng 6.9 points, 1.8 rebounds, and 1.5 assists per game sa hating oras niya para sa New York Knicks at Detroit Pistons. Anong team kaya bagay ito? Ang naisip ko talaga na swak sa laruan ni Fournier ay yung dati niya ring team na Denver Nuggets. Nawala na kasi si KCP sa kanila at wala pa silang pamalit doon sa role na starting two guard. Although mukhang si Christian Braun ang mamana nito, pero umimpis talaga ang swingman rotation nitong Nuggets at bagay talaga si Fournier dyan bilang lesser version ng KCP. Yun nga lang si KCP mas malakas talaga dumepensa. Good option din to sa Nuggets. I think swak din po si Fournier sa Indiana Pacers kasi yung mukhang starting shooting guard nila na si Benedict Mathurin kagagaling lang sa shoulder surgery. Maganda rin ang mix ng mga veterans pati young guns itong Pacers at although hindi talaga sila contenders para sa East, papalag naman din. Next natin, itong si Lonnie Walker. Parang kailan lang, no? Nung uminit to sa Lakers noong playoffs kalaban ng Golden State. Ngayon, wala pa siyang team. At bata pa to mga idol, 25 years old pa lang at wala pa talaga sa kanyang prime. Sa sobrang wala sigurong nagkakagusto sa kanya, napatweet pa nga si Lonnie ng ganito na sinasabi niyang hindi pa nga raw niya nararating yung prime niya. At makikita daw natin yon soon. Hindi ko rin alam mga idol kung bakit wala pang team ito. Athletic na shooting guard at decenteng shooter mula sa labas. Siguro kasi more on opensa lang din siya. Puro negative yung defensive box plus minus ito ni Lonnie sa kanyang buong karera. Although hindi naman din nun ina-account talaga yung halaga niya sa depensa overall. Medyo sneak peek lang yon mga idol. Hindi rin naman po pangit yung numbers niya last season at nag-average siya ng 9.7 points and 2.2 rebounds per game in only 17.4 minutes para sa Brooklyn Nets. Pero ayun, wala pa nga siyang team. And para sa akin, Denver and Pacers din talaga ang swak dito sa kanya tulad doon kanina kay Fournier. Kasi sila ang mga kulang talaga sa mga dos. Miami Heat, why not, diba? Pwedeng ma-develop din nila to under sa Heat culture. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Heto pa, Cedi Osman. Veterano rin to mga idol at may good size tong si Osman sa wing position standing at 6'7". Kayang-kayang maging undersized na 4 paminsan. Nag-average siya last season para sa Spurs ng 6.8 points, 2.5 rebounds and 1.7 assists per game. 29 years old pa lang to mga idol at masasabi kong quality pa rin talaga ang maibibigay niyang production. Para sa contending team na nangangailangan ng wing player, pwede pa si Osman sa inyo. Sino kaya ang pwede? Timberwolves, baka swak to. Nawala si Slow-Mo sa kanila at expected mo bang mabubunuan ni Lolo Ingles yung role ni Slow-Mo? Kaya okay din na may additional wing player pa ang Mini, bagay si Osman dyan. Pwede ring Sacramento Kings to. Nawala na sa team si Harrison Barnes kasi na-trade nga. So kailangan nila ng veteran forward din at pwede si Osman doon. Tama ba mga idol? Isaac Okoro naman ang ating next mga idol. Medyo tricky kasi yung situation ngayon ni Okoro mga idol kasi restricted free agent siya. So kahit anong offer mo, may karapatan ng Cleveland Cavaliers sa tapatan niyan at dun din siya babalik. Pero mukhang out of the remaining free agents, ito rin talaga ang isa sa mga masasabi mong okay pa talaga. 5th overall pick kasi ito nung 2020 NBA draft. Yung taon din kung saan na-draft sina LaMelo pati Anthony Edwards. At ngayon medyo naging undersized na tara siya para sa Cleveland Cavaliers. 6'5 lang kasi ang height niya at nag-average naman siya ng 9.4 points
points, 3 rebounds, and 1.9 assists per game last season. Masasabi mo na siguro na 3 and D player po itong si Okoro last season kasi nag-average naman siya ng 39.1% mula sa 3. Kutob ko lang mga idol, eventually mag-a-agree din sa isang deal itong si Okoro at yung Cleveland, lalo pa ngayon at medyo puno na ang budget ng mga teams. Markelle Fultz naman ang huli natin mga idol, former first overall pick noong 2017 NBA draft naman. Masasabi mong bust na siya in terms of hindi siya naging superstar sa liga. Kasi dati parang view siya bilang isang mala James Harden na player. Pero injuries ang naghatak sa kanya talaga para hindi maging realidad yun. Although na-transform naman niya ang kanyang sarili into a big point guard na malakas ang pangangatawan, sabay magaling dumepensa shooting, hindi masyado talaga. Nasira na talaga ang jumper niya at sorry to say pero trash ang mga numero niya mula sa labas. Abysmal na 22.2% lang siya sa 3 last season at hindi nga siya nagtititira doon. 0.4 attempts per game lang. Mahirap talaga na point guard ka sa NBA tapos wala kang shooting. Kaya ang hirap din mga idol mag-isip kung anong team babagay itong si Fultz kasi ang hirap kang palaruin kung hindi ka naman tumitira sa labas. Sabay may injury history ka pa. Last season nga almost kalahati ng season hindi nakapaglaro si Fultz. Doon nag-average siya noon ng 7.8 points, 3.2 rebounds, 2.8 assists and 1 steal per game para sa Orlando Magic. May role din kasi talaga siya doon na consistent Yung teams like the Washington Wizards na wala namang point guard talaga ngayon, pwede tong si Fultz. Baka may mapiga pa sila rito. Gawa tayo ng second vid mga idol patungkol dito, baka sobrang haba na rin kasi. Sino kaya sa kanila ang babagay sa paborito mong team? Kung usapang big man lang din mga idol, medyo manipis na rin talaga ang listahan ng mga free agent na big man kaya baka wala rin tayo gaanong ma-mention. Sino ang mga gusto nyo isama natin sa ating next video? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. $689 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.